Okay, magandang umaga sa inyo mga buddy. Nandito tayo sa likod ng aming accommodation. Dito sa area kung saan open siya. Dito natin pag-usapan itong video na ating ipapakita. Another revelation from Madam Rita Gadi. At may mga individual na papangalanan dito sa video na to. Kanina, nung ako ay nasa trabaho, pinunood ko to ng 3 beses upang sa ganun ay mas maintindihan ko itong kwento niya. Alam naman natin na kapag ang ating ginagawang topic ay itong si Madam Rita Gadi, naniniwala ako mga buddy naniniwala ako personally na lahat ng kanyang sinasabi ay pawang katotohanan. Naniniwala ako na lahat ng ito ay may basihan, lahat ng ito ay kwento na merong konkretong ebidensya. Maaring personal niyang naranasan to o ito ay hangon niya sa isang libro o sa mga court records kagaya nga nung mga trials ni Imelda Marcos noong siya ay nasa Los Angeles at saka dito sa New York. Alam nyo, sa totoo lang, napakarami pa palang hindi tayo nalalaman sa kasaysayan. Kagaya nung lagi nating sinasabi, nakamulatan natin kung ano yung nabasa natin sa libro nung tayo elementary, na kung saan ay lumalabas na itong pamilya Marcos ay magnanakaw, diktador, human rights violator, at kung ano-ano pa. Pero ano nga ba ang talagang totoo? Mabuti na lamang at mayroong isang Rita Gadi na nakakapagkwento nito. Alam nyo, sa tuwing nagkukwento siya ng mga experience niya noong panahon na yon, lalong-lalo na nga itong pag-uusapan natin, para kang bumabalik sa nakaraan. Parang ikaw mismo yung nandoon habang pinapakinggan yung kanyang kwento. So ating pag-uusapan ay itong nangyari noong February 25, 1986, itong EDSA Revolution, yung tinatawag na People Power. Nakikita natin sa mga dyaryo nung panahon na yon na kung saan ito ang dahilan, itong People Power na ito ang nagpatalsik kay Ferdinand Marcos sa pagiging presidente. Nakikita natin yung mga sundalo, yung mga nagkakapit-bisig na mga madre, mga pare, mga ordinaryong tao. Sa murang edad ko noon, hindi ko pa masyadong maintindihan kung ano bang ginagawa ng mga ito, bakit nagkakaganito. Yung pala, yun na yung time na kung saan ay nagkakaroon na ng problema ang mga Marcos at gusto nang patalsikin. Pero, nung mapanood ko ito kanina, itong video ni Rita Gadi, doon ko nalaman na ang tunay na dahilan kung bakit napatalsik si Ferdinand Marcos ay hindi itong people power sa EDSA. Kasi ito daw EDSA dati, ito yung tinatawag na Highway 54. Mga Amerikano ang nagano yan, nagpangalan yan. Dito sa kwentong ito ni Rita Gadi, doon sa umpisa, tinalakay niya doon yung pag-break away ni Juan Ponce Enrile. Siya yung Secretary of National Defense, siya yung minister. Then nasundan ni Fidel Ramos na siyang leader ng Philippine Constabulary. Yung pala, nagkaroon din ng hindi magandang relasyon itong si Enrile at saka itong Chief of Staff, itong si General Fabian Ver. Nabanggit dito ni Madam Rita Gadi na noon parang nagkakaroon ng problema sa mga promotions sa military. Alam naman sa isang organisasyon hindi nawawala talaga yan. So may mga gusto nang ma-promote. Ngayon yung ibang mga nasa posisyon na o yung mga general ay nandun pa rin kagaya ni Fabian Ver. So ang next in line pala dapat dyan na mag-chief of staff ay si Fidel Ramos. So kaya siguro napilitan din si FBR na sumama dito kay Enrile. At doon nga nabuo yung RAM, yung Reform the Armed Forces Movement. Yun ay ayon doon sa kwento ni Madam Rita Gadi.
So ganun nga, nagkaroon ng problema hanggang sa nag-breakaway nga. Kumbaga yung loyalty na nina JPA, nina FBR, wala na kay Marcos. Pero alam nyo ba mga buddy, kung ano ang nagpatalsik dito kay Ferdinand Marcos? Gusto nyo bang malaman? Hindi yung mismong people power sa EDSA na kagaya nung alam natin. Itong kinukwento ni Madam Rita Gadi, ito yung other side of EDSA. At ito yung mga nangyari noon sa Malacanang. Yan. So ito, panoodin nyo itong revelasyon na ito ni Madam Rita Gadi. Alam ko, yung mga nabuhay na nung panahon na yon, yung may mga isip na noon, makaka-relate dito sa kwento ni Madam Rita Gadi, lalo na yung mga involved na tao, itong sina JP, sina FBR, nabuhay pa naman ngayon, di ba? So meron ditong mga pinangalanan si Madam Rita Gadi na mga banyaga ng mga foreigner. At ito ang dahilan kung bakit napatalsik si Ferdinand Marcos. Bago pa nangyari ang EDSA Revolution noong February 25, pinaplano na pala ito ng US. Kaya nga nagkaroon ng snap election, pero nanalo noon si Ferdinand Marcos, no? So February 7 ata, kung hindi ako nagkakamali, yung snap election na yan. Dito nga, nung manalo siya, yung pala, may balak na talaga na patalsikin itong si Marcos. Manalo man siya na matalo, para lalabasin na nandaya siya. O ilang araw after nung manalo si Marcos, February 25, ito na. May isang tao na pinangalanan dito si Madam Rita Gadi sa mga binanggit niya, yung pinakahuli, na kung saan may mga kondisyon pala ito na binanggit kay Marcos. At kumbaga nagkaroon pa ng pananakot, no? So yan ang ating panoodin ngayon. At pagkatapos nating mapanood yung video, yung part ng video na yan, may isa pang pangalan ang lumabas na kung saan ay magugulat kayo dahil ito ay isang taong simbahan, mga buddy. Yan po yung ating yan po yung ating magiging paksa ngayon sa video na to. Okay, panoodin natin ngayon yung video ni Madam Rita Gadi. Anyway, I am going beyond that. Ang ibig kong sabihin, yan ang nangyari diyan sa sinasabi nga na nag-breakaway si Secretary Enrile noon kay Marcos. Ngunit sa likod niya, marahil hindi niya ito babanggitin sapagkat syempre hindi mo naman sasabihin na mga Amerikanong tumulong sa amin. Ngunit eto na, sinulat ko yung mga pangalan ng mga Amerikanong tumulong para alisin si Marcos nung panahon na yon sapagkat matagal nilang inaabangan na kung paano nga ang panahon, kung paano aalisin si President Marcos. Ang sabi nga ni George Shultz dito, it was not a matter of getting Marcos out. Ang ibig sabihin, meron na silang process na alisin si Marcos. It was a matter of when. Yun. So alam na nila ang gagawin, it was a matter of when. Nakita na nila yung oportunidad nung si Secretary Enrile hiwalay kay President Marcos at lumipat na sila sa Camp Crame. Ngunit kung kakausapin nyo si Secretary Enrile ngayon, buhay pa siya, ang sasabihin niya, hindi naman talaga daw si Marcos ang target nila eh. Parang collateral damage na lang daw yun. Kaya lang kailangan nilang sabihin yon sapagkat yun ang kinakatakot nila na mauupo yung military civilian junta na si Mrs. Marcos at si General Ver at tatlong miyembro pa ng militar at 2 civilian ang mauupo at yun na nga sila Secretary Enrile at si General Ramos ay ikukulong o pwede silang patayin. Yun ang kanilang isip. Kaya sila himiwalay. Ngunit sabi ko nga, sa likod niyan, andyan ang mga Amerikano. At kung babasahin nyo yung libro ni George Shultz, makikita nyo doon, ito rin mga petsa na ito. Pagkatapos ng snap elections, even before the snap elections sa February 7, talagang inaaral na nila yung proseso. Ngunit nakakita sila ng oportunidad niyan. Kasi yung proseso nila, ang kanilang gagawin sana, idadramatize nila, nandaya si Marcos. And they will try to tell the people
Ngayon na nangyari. Hindi kailangan siya maging presidente kasi nandaya siya. So you must remember, as early as October 1985, yan na ang kanilang hinahanda. Ito po yung mga pangalan ng mga Amerikano, sapagkat ito nga yung sinasabi na yung mga forces of the politicians, the circle of politicians, bureaucrats, and journalists who joined forces to get rid of Marcos. And ito na, isa pa palang bagay na nakalimutan ko, na kinaiinis na din ng Washington o yung mga tao na nagmanipulate para alisin si Marcos. Gusto nila papasukin ng mga Israeli forces dito sa atin para yun ang lalaban sa mga Muslim, yung mga MILF, MNLF. Yun, sinabihan ni Marcos, hindi kayo papasok dito sa bayan ko. Yung mga Muslim na yan, mga Pilipino yan. Pero tandaan ninyo, isa yan na ikinagalit nitong mga grupo na ito na nais nilang alisin si Marcos na yan. That's the other side of EDSA, na sumuporta dito sa ginawa ng mga nagrarally dyan sa EDSA na yan. Yung rally na yan, kahit na siguro mag-isang buwan yan, hindi yan ang nagtanggal kay President Marcos. Yan ang uulit-ulitin niya. For the past 34 years, they've been saying that it's the EDSA, the people power. Hindi po. Ito po, yung mga pangalan ng mga Amerikanong nasa likod nung yung proseso para alisin si President Marcos even before the breakaway of Ponce Enrile, even before the snap elections, even before what happened in EDSA. James Baker III, Secretary of the Treasury; Paul Wolfowitz, Assistant Secretary of State for Far East Asia and Pacific Affairs; George Shultz, Secretary of State; William Casey, Central Intelligence Director, ito yung CIA, top director ng CIA; Michael Armacos, matatandaan nyo, naging ambassador dito sa atin yan, former U.S. Ambassador to the Philippines, Undersecretary of State na siya; Arnold Levin, Casey's Assistant for Political and Philippine Affairs; Gaston Sigur, the Senior Analyst of the National Security Council for Asia and the Pacific; Stephen Solarz, naku, ito yung inadapt ni Vice President Laurel as a beloved son of Batangas. Ito si Stephen Solarz, kaklase niya kasi ito sa Yale. Congressman, Democrat, New York, Head of the Subcommittee on East Asian Pacific Affairs; Richard Armitage, Assistant Secretary of Defense; Admiral Bill Crow, ito yung Commander-in-Chief ng Pacific Forces. At siya ang magiging, eventually naging chairman siya ng Joint Chiefs of Staff. Si Philip Habib, dating ambassador sa Israel ito, presidential envoy na siya. Siya yung pumunta dito kay President Marcos. Isasaglit kong kwentuhin kung anong sinabi niya dito kay President Marcos. Si John Whitehead, Deputy Secretary of State; John Poindexter, National Security Advisor; Nick Platt, Foreign Service Officer. Yan ang mga pangalan binabanggit ko sa inyo. Nasa libro rin ito ni George Shultz, yung kanyang Triumph and Turmoil. Ngunit ito, na-publish ito sa Washington. Kinuha ko yung mga pangalan doon para malaman ninyo, sila ang nasa likod nung nangyayari sa EDSA bago pa nangyari ang EDSA. Meron na silang proseso kung paano aalisin si President Marcos. That's the other side of EDSA. Ngayon, balikan ko ito si Philip Habib. Madidinig niyo, merong kinanta itong sila yung mga loyalista, kumanta sila, si Haji, meron silang kintalang Habib, Habib, Habib. Siguro yung mga loyalista matatandaan yung awit na yan. Ngunit eto na, si Philip Habib pumunta kay Marcos, ilang beses siyang pumunta dito at kausapin siya. Ang kanyang hiniling, number 1, alisin si General Ver at ilagay si Fidel Ramos. Pangalawa, alisin si Mrs. Marcos na siya ang Governor of Metro Manila, siya ang Minister of Human Settlements. Alisin siya, kailangan wala siyang posisyon sa gobyerno. Pangatlo, palitan lahat ng mga kabineta ni Marcos kasi daw 20 years na silang andyan, magbago na at sila magre-rekomenda kung sinong ilalagay sa buong kabineta ni Marcos. Pang-apat, kailangan yung batasang pambansa, yun na lang ang gagawa ng batas. Si President Marcos hindi na siya pwede mag-issue ng presidential decree. Tandaan ninyo na nag-martial law, wala tayong kongreso, wala tayong batasang pambansa, wala tayong lower chamber, wala tayong senado. Kaya si President Marcos nag-i-issue siya, ang kanyang batas siya. Under martial law, the commander-in-chief has meron siyang karapatan. He has the
nasa provision ng Constitution, andyan yan, is the legal basis to issue decrees in the event na wala nga legislative body tayo. At yung mga decrees na yan na ini-issue niya, tandaan ninyo, hindi lang sa sarili niya ginagawa ito. He is in consultation with a lot of lawyers. At ito, sapagkat, yun na nga, tayo nag-cover ng Malacanang noong panahon na yon. At kahit na siguro sa pandinig lang o sa mga nakikita natin o sa naaabangan natin doon na hindi natin binobroadcast sapagkat ito ay private conversations, madalas si President Marcos tumatawag sa opposition at sasabihin niya, mag-i-issue ako ng ganitong batas, ano sa tingin. He gets their viewpoint para malaman niya kung ito ba ay nararapat kahit nasa opposition, kung ito matatanggap ng lahat ng buong bayan. In many instances, Supreme Court Justice Claudio Tihinque is already dead, but in many instances, he has consulted even with Justice Tihanki and also with Justice Muñoz Palma. Mga opposition yan against Marcos. Pero kinukonsulta din niya pagka nag-i-issue siya ng decree. Alam natin to sapagkat yun na nga, sabi ko, kino-cover natin sa Malacanang, nadidinig natin yung kanilang pinag-uusapan. At doon din, madalas, nagiging presidential decree na yan. Nalalabas na yan at nabibigay na yan, publication sa lahat ng tao. Anyway, so yun ang sinabi ni Habib, wag na daw mag-issue ng presidential decree si Marcos sapagkat meron na tayong batasang pambansa. Panglima, ayaw nila yung provision sa Military Defense Treaty natin. Ayaw nila gusto nilang alisin yung nakalagay doon na magbabayad ng rent. Gusto nilang ibalik na kung ano ang gusto ng Congress ng Amerika, yun lang, military assistance or military aid. Isa yang sa mga kondisyon na sinabi nga nitong si Philip Habib. Ganon kabigat. Yun ang gusto nilang paggawa kay President Marcos noon. Nanalo na siya, tandaan ninyo, nanalo na siya sa snap elections. Alam nila na panalo. Ngunit, yun na nga, kailangan ba siguro nila na yung gusto nilang mangyari dito sa Pilipinas, yun ang masusunod. Kaya yun ang sinabi na kay President, with the threat, mag-ingat ka kasi, yun na nga, nandadaya ka kasi. You see, that was the threat. Ilalabas namin na nandaya ka, hindi ka nararapat maging presidente dyan. Tumataas na yung boses ko. Parang naaalala ko kasi yung nangyari 34 years. Pagpa-umanili nyo, alam nyo kung ano sinagot ni President Marcos sa kanya? Mr. Ambassador, you cannot tell me how to run my country better than I can. Yun na. Hihinga ako ng malalim sapagkat masakit pakinggan, ngunit ang ganda ng kanyang sagot. Yung tono ko kanina ng pagsabi ko, number 1, ganitong gawin mo, number 2, mas mabigat pa yung tono ng boses at yung salita nitong ambassador na ito. Kaya hindi ko siya makakalimutan, itong Habib na ito. Nakasulat ito sa Washington. Warren Hugh ang nagsulat nito dyan sa Washington. Sinulat niya ito, March 17, 1986. That's the other side of EDSA. Kaya yan na nangyari, February 22. Kung ano man ang sabihin nila, si Minister Enrile sinabi rin niya, wala si Cory sa EDSA. Napanood yun na. O, diba? Yung sinasabi na yung mga kondisyon nitong si Habib, no? Na kung saan ay doon mo makikita kung gaano yung pagmamatigas ni Ferdinand Marcos. Si Minister Enrile sinabi rin niya, wala si Cory sa EDSA. Nasa Cebu, andon kay Jaime Cardinal Vidal. Kwentuhin ko rin yan si Jaime Cardinal Vidal. Nung siya ay sinabihan ng Papa, ikaw ay papangalanan naming kardinal. At kailangan yung kanyang ceremony sa Roma ito ginagawa. Lumapit siya kay Mrs. Marcos. Sabi niya, kailangan ko ng singsing, kailangan ko ng bagong damit, kailangan ko ng ganito, etc., etc. In other words, humingi ng tulong. Sabi niya, yung aking tiyo, yung kapatid ko, yung aking pinsan, yung ano ganito, sana makasama sila. Okay. So lahat yan, tinulong ni Mrs. Marcos. The Philippine government chartered a flight to bring nuns and priests and other members of the clergy para makawitness nung installation ni Jaime Cardinal Vidal. Yung kanyang mga kamag-anak nang galing sa Bicol, nilista ko rin yung mga pangalan nila dito eh. Hindi ko lang malaman kung anong page yun, kung saan ko nilagay. Ngunit lahat sila, binilhan sila ng
maayos na lalagyan ng kanilang damit para makapagbiyahe. Lahat sila sinama sa Roma for the installation. Less than a year after, nung pumunta si Mrs. Marcos doon sa Cebu para sabihin nga kay Cardinal Vidal na si President Marcos kandidato, hindi siya hinarap. At doon nagtago si Mrs. Aquino, naalala ninyo na nagkaroon ng breakaway si Enrile. That's the other side of EDSA. Yun si Jaime Cardinal Vidal. Pagkatapos niyan, pumunta rin siya sa Honolulu. Binisita si President Marcos in exile. Tuwang-tuwa ang President Marcos. Sabi niya, wow, a man of God comes to me in this period of my exile. Pagkatapos, hindi pala yun ang interest niya. Ang sabi niya kay Marcos, humingi ka na ng tawad sa mga ninakaw mo sa taong bayan. At kung ano man yon, ibigay mo sa amin sa simbahan at ako mamamahala niyan. Isang pari na kung saan ay nung una ay humingi pa ng pabor kay Madam Imelda dahil nga pupunta siya sa Roma. So, ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas yung pamasahe, yung mga gamit nila. And less than a year, nangyari nga itong sinasabi na EDSA Revolution. Then pumunta pa doon mismo sa Hawaii. Ang akala naman ni Presidente Marcos, dinalaw siya para makisimpatsa itong pare nito. Pero yung pa yung sinabi na umamin na siya sa kasalanan niya, umamin na siya nagnakaw, at yung mga ninakaw na yon ay ibalik sa taong bayan o pwede rin mag-manage yung simbahan. Grabe, yan po yung revelation ni Madam Rita Gadi. Pinangalanan niya si Ricardo Vidal. So hindi po Jaime po yun, nagkamali lang siguro doon si Madam Rita, pero yung totoo po pangalan ay si Ricardo Cardinal Vidal. Unti-unti lumalabas ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa, na ang ilan nga sa mga ito ay talagang itinago or hindi inilantad sa publiko, at yung isang side lamang yung ating napanood, pero yung ibang side pala ay mas importante pa na malaman ng taong bayan. Mas importante pa na malaman kung sino ba talaga, kung ano ba talaga ang nangyari. Ang hirap kasi isang side lang yung nakita natin So ngayon, itong mga revelation ni Rita Gadi, ipapatunay lamang na matindi ang pinagdaanan ng Marcos administration. Talagang pinasama sila sa mata ng taong bayan. Ginawa silang magnanakaw, ginawa silang diktador. Lahat ng mga magagandang proyekto na kanilang ginawa, baliwala yon dahil nga namanipula ng ibang bansa, ng US, itong pangyayari na to. Basta mga buddy, wala tayong iwanan para sa bayan. Muli, ito si Iman Supremo. See you next time.